Ayun. Start na tayo guys. Paano ba yan ito? Okay, 8 na tayo. Okay. So yung mga present dito. Yan. Maga pa kasi. Actually guys, wala naman dapat tayong Zoom ngayon kasi bukas pa dapat. Pero ano lang to pa, bonus lang to lagi. Yan. Guys, ito kahapon guys oh. Ito yung TA natin sa GBP JPY. Mute natin para walang distraction. Okay. Guys, ito yung sinasabi ko na medyo may FOMO ng konti. Ito yun. 'Di ba? Ang hinahanap natin lagi is 1 2 3 pattern na ganito. Pero dito kasi ang lumabas kasi ganito, oh, ganitong structure oh. 1 2 3 4 ganun. Kaya sa akin okay lang kasi kumbaga wala namang parang ano eh pinag-isa ko na lang 'to. Ang importante kasi dito guys, yung may tinatawag na break of structure dito. Yan. Kaya parang pinag-isa ko na lang 'yan. Kaya pasok pa rin sa zone. Tingnan nyo guys ha. Ito yung result. Ito, wait lang. I-ano ko sa inyo. I-replay natin kahapon. Kahapon kasi, bago ko nakita to, ito yung setup ko sa 4-hour time frame. 4-hour time frame, ito yung, yan, ito, pwede ito. Ito, parang pasok na yan dito, kaya pinag-isa ko na lang. Yan. Okay. Tapos, ang nangyayari dyan, basta guys, ito yung setup guys. Ito, pinag-isipan ko to, sabi ko, medyo may FOMO ng konti, pero ito pinag-isa ko na lang yan. Ito oh, yan, parang 1 2 3 4 kasi dito ang importante diyan may break of structure. Dito kasi guys, wala naman nagkaroon ng break of structure eh. Kaya ang kagandahan diyan, parang isa lang na lang sila. Parang pinag-isa na lang. Kaya yun, sabi ko dito may buy set up tayo. Tapos ito yung nangyari. Tingnan natin. Ito yung nangyari guys ha. Ito, yan. Una, nasa zone tayo, nasa zone. Okay, pasok yan. Pasok yung zone natin. Pangalawa, gusto ko sana magkaroon dito ng ano, ng 'di ba ano to, 'di ba Killzone to? Gusto ko makita ng lagpas dito na candle. Ilalagpas niya lang. Anong nangyari? Ayun, lumagpas. Ayun, nagkaroon ng walis. Kaya sa akin siguro sabi ko, kasi nasa zone naman, tapos sinakop niya na lahat. Guys, tandaan nyo ha, mas maganda mag-trade pag sinasakop niya yung buong order block para mas okay at saka mas low yung, basta mas malaki yung kikitain mo kasi dyan. Mas low yung risk. Parang low yung risk, higher ang reward. Pero sa akin kasi yan, confident lang ako na ano na pag masasakop talaga yung buong order block. Ito guys, katulad ngayon nasakop na. Ngayon, 'di ba ang rule natin, at least ano 2 candles sana sa valid breakout. Pero dahil 1 2 3 4 pattern to, 'di ba nagsasabi ako lagi 1 2 3 pattern natin. So 1 2 3 pattern, pwede tayo kahit hindi siya mag-valid breakout basta may change of character na magaganap. Kaya dito nakita ko at saka malaking candle to guys ha. Ito malaking candle. Kaya sabi ko malaking candle naman to. Parang equivalent na to sa ano sa dalawang candle. Kaya minarkahan ko 'yan, minarkahan ko. Sabi ko pag lumagpas to, 'yan, possible siguro baka mag-buy position ako. Yan. Ito guys oh, ang nangyayari diyan, nakita niyo guys ha, ito. Kung titingnan niyo maigi, ito, coach, hindi naman lumagpas eh. Kaya gagamitan natin ng mahiwagang technique. I-zoom natin. Yan, i-zoom mo lang yan, tingnan mo lang. Yan, ito. Ito yung pinaka-weak niya. Guys, tingnan niyo, lumagpas ba? At least 2 candles. Pero ang nangyari kasi dito, ayun, dalawa. Isang bullish at saka isang bullish. Yan. Lumagpas. Kaya ang ginawa ko, yan. Ito yung magiging BIC natin. BIC. Ito. Yung nilalagyan ko lagi ng line, yan yung mga magiging BIC natin. Ito, itong line na to. Yan, ito. Kung saan ko siya tinatapat, yan.
Ito yung magiging BIC natin. Okay, kumbaga last candle bago bumagsak. Ano lang yan, M at saka W lang yan. Ngayon W kasi buy entry tayo eh. Kung gusto mo naman ng mitigation block sa or BIC sa sell, edi M yung hahanapin natin. Ganun lang yun. Mahirap lang kasi sa kasi, kumbaga bago ka pa lang kasi okay lang yan. Coach, nag-enroll na ako sa'yo, 1 month pa lang ako pero hindi pa rin ako natututo. Tanungin nyo rin yung sarili nyo kung bakit hindi kayo natututo. Baka wala kayong time. Yun. At the same time, hindi kasi guys madali yung trading. Sa akin, madali lang siya ipaliwanag kasi matagal na ako sa trade. Kaya wag nyong i-compare guys yung knowledge ko, yung knowledge ng iba dyan na mga nagsipag kumpara sa knowledge nyo ngayon. Kaya kung nahihirapan ka kasi, yan pa lang yung effort na binibigay mo at the same time, bago ka pa lang. Hindi yan 1 month guys, 1 month ka pa lang nag-enroll sa akin, mamamaster mo kagad to. Ano yun, mas malupit ka pa sa pinakamalupit. Hindi yun guys, pinag-aaralan yun. At the same time, tanungin, basta guys, ang pinaka-key point doon, tanungin mo yung sarili mo kung bakit hindi ka talaga natututo. Tanungin mo, ganun lang. Ginagawa ko ba talaga to? Nag-aaral ba ako? Kasi busy naman ako sa work ko eh. Ay, yun, alam mo na pala yung rason doon. Ganun lang yun guys. Ano lang, gawa ka lang ng time. Kung ano lang, kung nahihirapan ka, okay lang yun. Lalo na pag wala kang time. May time para dyan. Siguro hindi man ngayon, baka after next month, baka magkaroon ka na ng time. Basta wag mo lang i-compare yung sarili mo lagi. Okay. Tapos ito guys, oh. Yan, di ba nakita nyo na to, may BIC. Ito yung BIC, nilagyan ko na ng ano to ng green. Alam niyo na yan, pag green box, mitigation block yan. Pag blue box, order block. Pag red box, ano yan, ang ginagawa ko dyan, ano yan, resistance naman. Pag pink, yun kasi yung kasanayan ko na eh. Pag pink kasi, yun yung nilalagay ko sa ano, imbalance. Okay, dahil may valid breakout dito, nilagpasan nyo to, anong nangyari dyan? Ito, yan, nagkaroon tayo ng imbalance. Ito, yan, dito ako nag-entry. Yan, coach, bakit hindi mo sinabi sa akin nag-entry ka? Ay mamaya nag-entry ako, mahit yung stop loss ko, sisisihin mo na naman ako. Diba? Ganun yun. Hindi yun pang individual na salita para yun sa kalahatan. Yan. Kasi once guys, na-explain ko na yan. Matagal ko nang in-explain yan. Lagi, bakit ayaw ko na nalalaman nyo na nagpo-position ako? Kasi gusto ko mag-trade ng walang emotion. Kasi pag na-hit yung stop loss ko dyan, kasalanan ko. Kumbaga, obligado ako sa sarili ko. Alam ko kasi yung sarili ko kilala ko. Kahit ma-hit yung stop loss ko dyan, wala akong pakialam. Pero kung sinabi ko na nag-entry ako dyan, tapos kayo nag-entry din, tapos na-hit yung stop loss, wala na. Baka siraan nyo pa yung psychology ko, madadamay pa yung buong grupo. Kaya iniiwasan ko yun. Ang ginagawa ko, lagi akong, alam nyo na yun. Okay, dito ako nag-entry sa imbalance. Kasi sabi ko, babalikan yan. Yan. Eto guys pero pwede ka mag-entry dito. Yan, sa mitigation block yan. Choice nyo na yun, bahala na kayo sa trading plan nyo. Basta ano lang yan, decision making lang yan kung saan ka mag-entry dyan. Okay, eto na-hit na yung imbalance. Okay, ito yung imbalance natin, palitan natin ng pink line. O sabihin natin, dito ka nag-TP 1:2. Yan, 1:2. Tapos, ito kasi yung last swing eh. Nilalagpasan ko lang yan. Yan. Oops. Okay. Ito guys, nasa imbalance tayo ngayon Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano yan nirespeto. Yun, nirespeto niya. Ito, oops, grabe yung ano dyan, psychology dyan. Ito na nirespeto niya na. Ito na siya ngayon. Tapos, ang ginawa ko, tumingin ako sa 4-hour time frame. Okay, sa 4-hour time frame naman, ang nangyari sa 4-hour time frame, ito, na-break niya to. Meron kasing tinatawag dyan na market structure. Ito guys, ito yung pagpat natin yan. Ito, dapat malagpasan to dito. Tapos, dapat malagpasan to. Ito, dapat malagpasan to guys Sa 4, kumbaga 1-hour time frame, okay na. Kumbaga okay na yung lipad, possible lumipad dito. Dito banda guys possible yan.
Pero dahil sa 4-hour time frame, nagkaroon ulit ng valid breakout. Yan. Kaya sa akin, ang ano ko dyan, possible, baka mas lumipad pa siya. Yan. Coach, sana ako magtitipi kasi sabi mo possible lilipad. Sa pinasa ko sa GC. Yan. Ganun lang yun. Ganun lang yun guys. Bahala na kayo doon kung paano. Kasi kanya-kanyang risk yan eh. Pero sinasabi ko, yung mga plan natin, pwede ka magtipi sa 1:2, pwede ka magtipi sa first order block, or pwede ka magtipi sa pinakataas nito. Kanya-kanyang risk yan guys. Kasi mamaya sabihin ko, dito ako nagtipi guys oh. Yan, nakahold ako dyan. Kaso pagdating dito, ang laki na sana ng profits mo. Pero dahil sumabay ka sa akin, mababa pa yung psychology nyo, biglang bumagsak. Yan, bigla kayo mag-PPM coach, panalo na sana. Kaso sabi mo hold eh. Nahit pa tuloy yung stop loss ko. Wala na. Kumbaga, yun na naman. Umpisa na naman ang psychology test. Yan yung reason guys, bakit hindi ko sinasabi. Okay, pero ginaguide ko kayo kung saan kayo pwedeng mag-entry. Kaya nagbibigay ako ng trading ideas. O, di ba effective? Ewan ko lang kung hanggang saan na to. Wait lang. Ayun, ayun, ayun. Eto na guys. Bale, tinest niya na yung hindi pa natatouch guys. Oh. Hindi pa natatouch yung imbalance natin sa 4-hour time frame. Kaya possible baka bumagsak pa yan. Pero ang kagandahan dyan, nag-touch na kasi sa mitigation block. 4-hour time frame na yung pinag-uusapan na sa 1 hour. Okay na, respected na tayo dun. Pero sa 4-hour kasi yung pinag-uusapan natin. Yan. Possible dito yan magbabounce-bounce yung price. Okay. Possible din na ano. Ito, tingnan nyo yung volume mo. Mas panalo pa rin yung green kaysa sa red. Kaya baka ma-hit pa to. Ito. Hindi natin alam. Ayun, congrats, congrats. Guys, share nyo rin din sa GC guys ha, para ma-inspire yung iba. May iba kasi guys, wala talagang time eh. Kaya okay lang naman yun, wala silang time. Pero ang pangit kasi doon minsan, wala silang time. Nagsasabi sila sa GC minsan na ano na, alam mo yun, mga ganun. Mga negative. Kaya sa academy natin, imposible talaga hindi ka matututo. Basta ginagawa niyo lang yung assignment niyo. Ano yun, nag-enroll kayo na pinag-aaralan. Yung module. Tapos, syempre, umati ng training. Coach, wala akong time eh. Hindi ako umati ng training. Guys, may ano tayo. Pinapasa ko yung link kung saan ko ina-upload yung Zoom natin. Okay, kaya wala kayong ligtas. Imposible hindi talaga kayo matututo nun. Guys, na-get nyo ba? Yun, ganun yun guys. Ito yung AUD NCD natin. Ito yun. Ito yung order block. Okay, pasok. 1 hour time frame. Ito yan. Ito yun. Ito guys yung sinasabi ko na decision making to eh. Ito kasi guys, pakita ko sa inyo ha. Ito yung mga desisyon na minsan nagkakamali ako. Okay? Ito yung minsan yung ano eh, yung mga na-hit yung stop loss ko dahil sa ganitong sitwasyon. Kaya normal yan guys, ano yan, normal yung tawag dyan. Kaya pag nararanasan nyo to, ilan na pa tayo? Ayan, okay. Ito guys, oh, sabi ko kasi, kailangan mag-breakout to. Ito, ibahin ko yung kulay. Kasi merong dalawang candle dito guys eh. Ito, oh, merong dalawang candle. Guys, sa MT4 nyo, kung ano man yung candle dyan, hindi ko yan, hinayaan ko yan. Basta dito ako sa trading view, at saka subok ko na kasi ito yung candle dito. Kunwari, may nakita kayo dito sa broker nyo na dito red. Red. Pero dito sa trading view ko kasi green. Kaya ito lang yung sinusundan ko. Wala na akong pakialam sa trading view ko sa MT4. Kaya dito ako nakafocus sa ano, sa trading view sa ano, sa PC natin. Okay. Yan ito guys, so sabi ko pag nalagpasan to, yan pwede yan mag-bounce pa ano, palipad. At least may ano, may change of character. Kaya nilagyan ko yan ng green box. Pero parang tabingi guys, 'di ba? Ito yung ano, ito yung nag-breakout oh.
dalawang candle. Ito guys, dalawang candle pero hindi ako satisfied kasi tabingi talaga eh. Kaya hindi pa ako nag-entry dyan guys. Hindi pa ako nakapag-entry dyan sa AUD NCD. Pero kung mag-entry man kayo, malaki yung chance na lumipad siya. Kumbaga nasa ano, kumbaga out of 100, 70% nalilipad to 60%. Yan. Pero ito guys, ito yung hinahanap ko talaga. Sana bumagsak to. Sana bumagsak yan dito tapos magkaroon pa ng ano ng another kill zone. Tapos ang kagandahan diyan, pag may kill zone na, kunwari merong kill zone dito. Yan, may kill zone kulay blue. Kunwari magkakaroon dito ng kill zone. Yan. Tapos ang kagandahan diyan, mas bumagsak pa. Yan, tapos dito siya magkaroon ng change of character. Yan. Yun, dito. Mas okay sa akin to. Siguro papasok ako diyan bigla. Yan. Tapos dito yung, wala akong TP. Hindi ako maglalagay ng TP dyan. Guys, alam nyo ba, ito papakita ko sa inyo. Alam mo ba sana, merong live account na sana ako ngayon na 250,000 live. Pero okay lang yun kasi nasa tayo ng market eh. Ito, pakita ko sa inyo guys ha. Ang bilis guys. Kumbaga sa setup natin, ang bilis talagang kumita. Pero make sure lang na maayos yung psychology nyo. Tingnan nyo guys ha, ito yung setup kasi natin. Ito, last time, ito yung setup natin. Kung hinold ko lang yan, dito kasi nag-TP ako banda eh. Pero kung hinold ko to, nako, times 3 sana. Tapos ito pa oh, hindi ako nag-entry dyan eh, pero pasado sa'yo dyan. Ito pala guys, ito, parang ano kasi, namili kasi ako sa dalawa. Sabi ko, gold ba or NCD CAD? Pero ang kagandahan dyan, yung choices ko parehong panalo. Parehong panalo guys, pero dito kasi sa gold, tingnan nyo guys yung module natin. Ito, pakita ko sa inyo ha. Pakita ko yung module natin about mentorship. Okay, ito guys ha, tandaan nyo to ha. Ito guys oh, number 11. Nandyan yung sekreto natin na strategy sa swing strategy sa gold. Guys, sa gold lang to ha, number 11. Kaya kung hindi nyo to pinapanood, bahala kayo. Baka pinapanood nyo dyan. Lahat guys, panoorin nyo lahat para matuto kayo. Basta number 11, strategy ko yan sa gold. 1 to 2 weeks na holding. Ito guys, lumabas ngayon. Ito lumabas. Yan, kunwari, nag-entry ka dito. Ito yung TP mo. Yan, kunwari, ito yung TP mo. SL pala, sorry. Tapos, tingnan nyo guys ha, kailan to nagsimula? November 14. Anong araw ngayon? Wait lang. Anong araw ngayon? Ilang weeks na ba? Parang 10 days na yata eh. Wait lang ha. Ayun, 22. O ano pa lang guys, 8 days. Parang 8 days pa lang, parang 1 week pa lang. Ang ano kasi diyan, ang rules kasi natin diyan, mag-hold ka ng 1 week to 2 weeks. Basta nakita mo yung ganitong setup, valid breakout sa 4-hour time frame. Tapos i-hold mo ng 1 to 2 weeks. Kunwari nag-hold ka hanggang dito, dito. Ito nakuha mo to. Oh. Yan meron kang 1:4, sure win. Pero hindi ako nakapasok dyan eh. Nakita nyo ba last time naka-buy limit ako dyan dito banda? Pasok sana. Kaso sabi ko, hindi. Yung taya ko dito, ilalagay ko na lang sa NCD CAD. Pero lahat naman guys, pasok naman lahat. Actually nga, sa 2 weeks guys, wala pa akong talo talaga eh. Sa 2 weeks, wala pa. Kaya okay lang yun. Kaya inaano ko lang, minimaintain ko lang yung ano, yung inaayos ko lang yung attitude ko. Na hindi porket walang talo, baka mamaya ma-overrisk ako, mga ganon. Kaya always kong nire-remind yung sarili ko nun. Every day. Yan. Guys, tingnan nito ha. Pasok na naman yung strategy natin. 1 to 2 weeks. Kaya possible guys. Ano to? Mas lumipad pa to. Wala sana. May 250,000 fans na sana ako. Pero okay lang yun. Basta sa akin lang. Gusto ko lang patunayan na sobrang ganda guys ng strategy natin. Sobra. Ayusin mo lang yung psychology. Kasi useless yung strategy na to pag hindi maayos yung psychology mo. Parang katulad nito. Tingnan nyo, pati ako nga na psycho, di ba?
Malay mo ba na babagsak yan? Kumbaga, aangat naman talaga yan, pero bibigyan kanya ng pagbagsak. Lilipad ulit, bibigyan kanya ng pagbagsak. Kala mo magre-reverse na, ganito. Tapos mamaya bibigyan ka ng pagbagsak na nito, tapos biglang lilipad. Ganun yung psychology ng market na kailangan mo malagpasan. Kaya yun, sobrang hirap nito guys, lalo na ito. Yung tipong kunwari, yung TP mo nandito. Malapit na, 'di ba? Tapos biglang babagsakin. Anong klaseng emotion yun? Kunwari, blue na blue. Panalo ka na ng $1,000. Sabay ibabagsak. Negative, nagdagdag ka dito. Tapos biglang negative 300 ka na. Sa isip mo nun, $1,000 na sana. Sayang, ngayon negative 300 pa. 'Di ba parang nakaka-bad trip? Tapos maya-maya, ikaw naman nag-cut. Bad trip ako, cut ko na to, sayang naman yung ano ko. Tapos biglang lipad, na-hit pala yung target mo. Yun guys, yung pinakamahirap sa trading. Yun. Kaya ano lang guys, kumbaga, ano lang, attend kayo lagi ng live guys para at least, paano ba yan to? Guys, attend kayo lagi ng live para at least na ma-mindset kayo. Okay. Ito guys, so ito naman yung ano, AUD-CHF natin. Sa AUD-CHF natin, ito guys, so yung 1 hour time frame niya, okay na, bullish na talaga to guys. Pero ang pangit lang kasi diyan, guys, bullish to AUD-CHF. Kaso ang pangit lang diyan, ito kasi yung mitigation block. Anytime pwede yan bumagsak hanggang dito. Hindi natin alam, sabihin natin wala to. Hindi natin alam pwedeng bumagsak diyan. Yan, tapos sabay lipad. Kaya ingat lang, kaya sa akin, nag-take ako diyan guys ng partial profits. Pero ang mangyayari diyan dito sa ang mangyayari diyan ganito yung plano ko. Pero guys, ang kagandahan pala diyan ito nandito tayo sa 1 day tapos may valid breakout tapos guys nasa imbalance zone tayo. Guys, nasa loob tayo ng imbalance. Yan, possible pwede mag-bounce din yung price. Kaya sa akin, kung makakita ako dito ng valid breakout na sa 1 hour time frame, kunwari dito makakita ko ng ganito, okay na. Ang gagawin ko, yung stop loss ko, i-adjust ko dito. Kunwari, ganyan. Kunwari, nandito yung stop loss ko Saan ba ako nag-entry dito na side? Wait lang guys Ito, dito tayo nag-entry Dito tayo nag-entry. Okay. Tapos ito yung stop loss. Yan, sabihin natin ganyan. Ngayon, nandito na yung stop loss ko. Okay, para low na yung risk. Kunwari, makakita ko ng valid na change of character. Ang gagawin ko, dito ako maglalagay ng stop loss na. Yan, dito ako maglalagay ng stop loss. Dito. Tapos, wala na. Wala na akong TP dyan. Wala akong TP dito guys sa AUDCHF. Pero sa ibang account ko, na TP ko na. Pero sa iba, hindi ako, wala akong TP. Yan. Ito yung target ko sana kasi itong line na to. Yan. Basta dito, yan, ang kagandahan dyan, pag nakita ko ng ganito, i-adjust ko na yung SL ko dito para at least, kung matalo man, secure na yung profits ko. Okay. Yun guys naghahanap ako ng valid na ano yan, valid na breakout dito banda sa imbalance. Kaya tingnan natin kung may lalabas para ma-adjust natin yung SL. Alam ko maraming nakasabay din dito kasi matagal ko na tong inaano Kaya yun may mga profits. Lahat guys profits dito. Except lang sa mga nag-cut nung kinabahan. Yung pagbagsak ko tapos nandito yung SL, sabay nag-cut. May mga nag-cut kasi. Sabi ko okay lang yun, childs to experience. Yan. Guys, dapat kilalanin niyo yung strategy natin. I-backtest nyo. Kasi hangga't hindi mo siya kilala, yun hindi lalaki, hindi
parang hindi tataas yung psychology level natin kapag hindi mo kilala yung strategy natin. Okay. Yan, dito na lang sa GBP JPY. Sa akin, possible lilipad pa to eh. Possible lang ah. Kasi ang ganda kasi ng structure sa 4-hour time frame eh. Ito guys oh. Tapos ngayon, nirespeto nyo to. Tingnan nyo guys ha. Pag touch niya dito sa ano, sa mitigation block natin, eh no, parang inano lang. Tingnan natin kung nag-touch nga. La, hindi pa, hindi pa. O guys, hindi pa pala guys, hindi pa nag-touch. Parang nag-touch na, pero hindi pa nag-touch guys. Kaya sa akin, nag-expect pa ako na possible baka bumalik pa yan dito sa imbalance. Okay. Ito naman guys, AUD NCD. Yan, ito lang. Ito yung gusto ko sana eh. Ito kasi guys, sana yung big trades ko. Kasi ang ganda kasi ng structure nito. Tingnan nyo yung one day guys oh. Yung one day niya kasi ito. Hanggang dito. May valid breakout guys oh. Ito. May valid breakout sa one day time frame. Yan, may valid breakout dyan. Ito yung mitigation block ng one day time frame. Tapos binaba ko sa 4-hour time frame. May setup tayo nakita. Ito guys, so ito yung setup natin. Counter trend to. Counter trend siya na pwedeng continuation. Hindi. Counter trend siya na pwedeng 1, 2, 3 pattern. Okay? Kasi may nakita tayong M. Ito, M. Counter trend yan. Pasok. Sa akin guys, lilipad to banda. Kaya hindi ko lang alam kung saan pinaka the best na entry. Ito, yan. Kaya inaabangan ko siya guys dito sa blue box. Sana makita tayo ng valid change of character. Kaso tingnan mo anong nangyari naman. Halos hindi tayo bigyan ng W na maayos. Ayun, sakto. Ito guys. Ito. Wait lang, wait lang. Ito na lang. May nakita ako na ano, nagpaparamdam. Ito guys, oh, nakita niyo itong ano, yung box na to. Ito yung kill zone natin. Siguro maglalagay na lang ako ng rules dyan. Siguro pag below the, ano, kunwari, di ba may kill zone na dyan. Yan, kunwari, ito yung kill zone natin. Yan, pag lumagpas ulit yung price dyan, pwede na ako siguro mag-entry dyan. Kunwari, lumagpas yung price dito. Di ba ito yung kill zone? Pag may nakita kong lumagpas na candle dyan, tapos na yung kill zone, lumagpas na yung candle dyan, yan. Siguro baka mag-buy na lang ako dyan. Basta paglagpas ng kill zone ha. Parang katulad nito, ito yung kill zone, lumagpas. Yan, bahala na dyan kung ano. Or makita pa ako ng pinakamaganda na valid na ganito. Basta guys, yung magda-W talaga siya na maganda. Ito kasi, pangit yung pagka-W niya eh. Parang ganito siya oh. Parang, ang dami kasi dito, parang ganun oh. Nakakalito sundan. Pero ang kagandahan dyan, ito kasi guys yung mitigation block natin dito sa BAC. Kumbaga, nire-respect kasi. Ito, nirespeto siya. Ito guys yung suggest ko naman para sa mga gusto na mag-trade dito. Gusto ng pasukan. Yan, ito. Yung ano, yung SL mo, i-adjust mo sa malayo. Same risk, pero lalayo lang yung TP mo. Parang ganun siya. Kunwari, ito yung TP, dapat yung TP mo dito, 1:2. Dahil in-adjust mo yung SL mo, ma-adjust mo rin to. Pero same risk. Depende sa pag-compute mo. Ganon minsan kayo sa akin, mga ganito. Kunwari, iti-trade ko to ngayon. Ito. Gusto ko ilagay ko yung stop loss ko below ng box eh. Para sigurado. O dito, yan. Tapos yung TP ko siguro, malayo lang. Ito lang, mga hanggang dito.
Pero malayo to guys ah. Pero malaki kasi guys yung chance nito. Pero ang best time kasi yun. Mahanap ko talaga yung valid na change of character dyan. Yung may W talaga. Tapos lagpas ng kill zone. Kaya ngayon wala akong trades dyan. Wala akong entry dito guys. Hindi ako nakapag-entry. Yun. Tama, tama. Kaya antayin ko na lang. Pero ito kasi kahapon, yung rules ko kasi ito dapat malagpasan to kaso hindi ako satisfied dito eh. Pero may volume naman. Kaya yun. Nag-entry na lang tuloy ako sa ano, dito. Yan, dito na lang tuloy ako nag-entry. Okay din. Yun. Guys, ito guys ah, paano ba? Para lang sa mga ano, sa mga hindi talaga nagbibigay ng time na umattend ng training natin. Sayang talaga guys, promise. Huwag niyo na antayin guys na soon marami na tayong members. Tapos magkaroon na tayo ng mga millionaires club. Sayang yung mga opportunities. Dapat ikaw na sana yon. Or baka sana naka-resign ka na sa work mo. Nako. Guys, alam nyo ba nagde-deliver ako ng ano ngayon? Iyon kasi yung maganda. Ito, explain ko sa inyo ha, bakit sinabi ko na ako dapat magde-deliver ng mga online selling ng misis ko. Una, para hindi ako mababad sa chart. Pero pag baguhan ka, magbabad ka muna sa chart. Lalo na pag full-time ka. Aralan mo lang muna. Pero ingat-ingat lang ha. Pag nahilo ka na, iwasan mo na mag-chart kasi iba na yung mentality mo nun. Mababawasan na yung ano, yung galing natin sa market. Once na nahihilo ka na sa sobrang malakas kasi yung radiation guys ng computer eh. Lalo na sa CP. Yan. Yan yung reason bakit na gusto kong mag-ano, yung mga sideline. Yung may gagawin ka, kaya ginagawa ko yun. Ako yung nagde-deliver. Para imbis na, kunwari, ito, katulad nito, example lang ah. Kunwari kahapon, tagal ng setup nito, edi hindi ako tutok dyan. Kumbaga, kasi may ginagawa ako. Mas okay nga guys, ito ah, para sa mga tao na nagsasabi, Coach, busy kasi ako eh. Coach, wala kasi akong time dyan eh. Kaya sakto to guys. Sakto to para sa inyo. Gusto ko nga magpaka-busy eh. Kasi minsan lang, kunwari, minsan ka lang mag-TA, okay yan. Pero aabangan mo rin yung setup natin. Kunwari may setup tayo dyan. Tapos i-estimate mo lang. Tapos pag may nakita ka ng ganito, yan, entryhan mo na, tapos hayaan mo na. Kahit isang trade lang sa 1 week, okay na yun. Pero nasasabi ko kasi yan kasi marunong na ako. Pero ano kasi yan, kumbaga nagbayad na kasi ako ng tawag dito. Kumbaga nag-sacrifice na ako kasi nauna na kasi ako mag-sacrifice. Kaya yun, wala ka pang rason na coach kasi magaling ka na, ganito ganyan eh. Pero remember, pareho tayong naging beginners dati. Tandaan nyo yan. Hindi naman pag ano niyan, biglang gumaling ka kaagad. Hindi ganun. Lahat tayo guys nagsimula sa beginners. Depende na lang kasi yan, nagkakatalo lang yan sa effort. Kung ilang oras yung binibigay mong time para matuto ka talaga. Ganun lang yun. Meron, ano kasi, dalawang klase kasi yan guys eh. Pwedeng, pwede kang magsabi na busy ka talaga, wala, kasi hindi ka natuto kasi busy ka talaga. Or pwedeng busy ka, pero natututo ka. Dalawa lang yun pagpipilian mo dyan. Example, may time, kunwari, ito bibigyan ko yan ng time management ah. Pag uwi mo ng bahay, busy ka, ganito ganyan, okay. Tapos mo na lahat. Tapos nanonood ka ng TV. Tigil mo na yan. Mag-aral ka na lang ng Forex. Kaka-scroll mo sa newsfeed, YouTube, pagpanood mo ng flip top, ganito ga, itigil mo muna yan. Nagi-games ka, itigil mo muna yan. Kasi minsan kasi, akala natin busy tayo, pero may time tayo guys. Imposible wala tayong time. Time management lang. Itigil nyo muna yung mga bagay na hindi mo na magpapayaman sa atin. Kasi ang goal lang naman natin dito, di ba? Kumita tayo ng pera para samahan natin sa buhay. Ganun lang yun. Kumbaga, gagawa ka ng time kahit wala kang time. Kumbaga, pag-usapang commitment, dapat do whatever it takes ka. Yung tipong wala ka talagang time pero gumagawa ka ng time. Totoo yan guys, promise.
Oo, 'di ba gano'n 'yun guys, gano'n 'yun. Kumbaga, depende kasi 'yun guys sa gusto niyo talaga, eh. Kasi may mga nagpi-PM bakit ko na-topic 'to kasi okay okay guys yung majority, pero may mga ilan kasi guys na sabi nila, "Coach hindi ako natututo sa mentorship mo." Parang sabi ko, ako naman parang tinanong ko sarili ko, "May kulang pa ba? Ano pa ba yung mentorship na kailangan na kailangan nila para maging perfect talaga?" Kaya dun ko na-realize na sila pala yung may mali. Yun na, yun lang. Pangit lang kasi kumbaga hindi hindi ka natuto kasi wala ka talagang time. So mas malupit pa nito nanisi ka pa ng iba, yun. Mali yan, maling attitude yan. O guys, ito M oh. Pero wag na 'to guys, wag na 'to. Pero parang may setup konti. Okay guys, gawa lang time guys kasi guys ito lang sasabihin ko guys, yung tinuturo kong mentorship na 'to, naku guys promise, wag niyo nang hayaan guys na maglabas kami so ng mga resulta pero it takes time, tsaka hard work 'yan. Bago mo sasabihin sa sarili mo na, "Grabe susundan ko na 'to si coach, kailangan hindi ako magpaiwan dito kasi nandito na, eh. Nandito na yung sikreto para yung magbago yung buhay ko, makaalis ako sa work, kaso binabalewala ko lang." Gano'n lang 'yun. Kaya guys, ito guys, alam niyo ba na may mga maraming kupal na nag-i-inquire sa'kin? Alam mo yung tipong bibiruin ka ng gano'n, alam niyo ba ang ginagawa ko once na mag-enroll 'yun, hindi ko naman tatanggapin na 'yun, eh. Tataasan ko yung mentorship ko sa kanila. Sa inyo wala na kayong bayad do'n, libre na kayo lahat, eh, kasi nagbayad na kayo, eh. Pero sa mga newbies siguro tataasan ko ng 5K soon, lalo na 'pag nakakuha ako ng funds na malaki. Pero sa mga kupal kasi na parang hindi pinapalagahan yung ano, yung dati na parang binubully ka, sasabihin ko 25K, or 50K. Yung parang walang chance na para mag-enroll sila. Kasi magfo-focus lang ako sa inyo, yung sa mga maagang nagtiwala. Kasi may mga gano'n, eh, alam mo yung tipong tatawanan ka,